Yan, mag-start na po tayo. Mainit na po yung ating mantika. So ilagay na po natin tong maraming bawang. Maraming bawang, mas maigi. Hindi po ganun kalakas yung ang apoy natin, para pantay-pantay ang pagka-brown ng ating bawang. So ang gusto natin mangyari yan, ma-brown ang ating bawang ng sabay-sabay. Kung titingnan nyo po, ayan, medyo brown na ang ating bawang. Sabay-sabay pong pagka-brown nila, oh. Kasi yung apoy natin hindi ganun kalakasan. Ngayon, ang susunod natin gawin, ilagay na po natin ng sibuyas. Yung sibuyas, dinurog ko po siya ng maliliit din. Ayan. So ang gusto natin mangyari sa sibuyas niyan ay maging translucent, or yung parang medyo na siya, lusaw na siya, para lumabas yung pagkatamis niya. Maghintay lang po tayo ng mga 1 hanggang 2 minuto. Continuously isaute po natin sila. Makalipas ang 1 minuto, kung titignan po natin yun, ganda ng kulay, translucent na sila at medyo malambot na po yung sibuyas. So next step natin, ilalagay na po natin yung butter natin. Kalahati lang po yan. Kalahati lang po meron ako Pero kung meron pa kayo, mas marami, mas maigi, para mas masarap po yung sarsa po ng ating kakainin. Yan, dusawin lang po natin. Maglalagay na rin po tayo ng konting ketchup. Hindi lumabas. Konti lang po. Yan. Lalagay din po tayo ng oyster sauce. Doon. Kaparami yata. So haluin po natin hanggang mag well blended na po yan. Ganda ng kulay, oh. Grabe. Kung nandito lang kayo, sigurado magugutom po kayo. Sarap ng amoy. Yan, naghalo po yung sibuyas, bawang, butter, oyster sauce, tsaka yung ketchup. Sarap ng kulay. Grabe. Puro na lang grabe. Yan. Next step po natin, lalagyan na po natin yung hipon. Ito na po yung hipon. Kulang-kulang sa 1 kilo po yan. Siyempre, maglalagay po tayong asin, pampalasa. Kapag mayroong asin, may paminta, siyempre. Mag-asawa yan Yan. So, halu-haluin lang natin siya. Ganda ng kulay. Grabe. Sarap niyan. Halo-halo lang natin hanggang mag well blended na po ang ating mga ingredients. Yan, So next step natin yan, tatakpan muna natin siya. Maglalagay tayo ng konting tubig. Konting tubig lang po. Ayan. Takpan po natin ng mga 10 to 15 minutes. Balik po tayo mamaya. Ayan, balikan po natin. Uy, grabe, ang sarap naman yan, Pakita ko po siya ng tutukan, Grabe, ang sarap niya, Tapos yung sarsa, ilagay mo sa kanin mo. Lagyan mo ng chili paste. Nako, sabog-sabog na tayo dyan. Paldo-paldo na po sa kanin. Yan, Sino bang ayaw ng hipon? Yan ang pinaka-the best na handa sa mga dating na okasyon, lalo na sa holiday season. Grabe, napakadaling lutuin pa. Next step po natin, maglalagay po ako ng broccoli. Yan, para medyo may kulay ng ating parang parang buttered garlic shrimp. Pero ito, nilagyan ko po siya ng broccoli.
para may gulay siya. Yun, oh. Ganda ng kulay. Haluin lang natin siya ng sandali. So yan, pagtapos yung mahalo yung ating ulam, yan, takpan natin siya ng mga 3 to 5 minutes or hanggang maghapok lang po yung broccoli. Balikan na po natin after 3 minutes. Ayan, kung titignan po natin, medyo half cook na po ang ating broccoli. Yan, pakita ko po ng closer look po. Yun, know, tignan nyo po yung color combination nya, hipon tsaka yung greenery ng broccoli. Ang gandang tignan, sarap niyan, grabe, oh. Tandaan nyo na po yung yung kanin yung marami, tsaka yung siling almoranas, masawsawan. Last and final step po natin, meron po akong nilutong mais po kanina. Luto na po yan. So gagawin lang natin yan, hahaluin. Haluin lang po natin ng maigi yan. Tapos ready na po ang ating ulam for today. Grabe, oh. Ano sa tingin nyo? Masarap ba yung lutong yan? Masarap ba yan sa holiday season? Quick and easy lang po yan. So kung wala po kayong oras magluto, ito yung pinaka the best na recipe para hindi po maubos ang inyong oras. Siyempre may mga ibang recipe na sobrang daming oras ang kakainin. Ito napakadali lang po, grabe. Yan, oh, panigurado masarap pa. Normally yung mga recipe ko ngayon puro tansya meter na lang po. So tingnan nyo lang po yung mga ginamit kong recipe, I mean yung mga ingredients, tapos adjust na lang po kasi madali lang po adjust. Huwag na lang po kayo maglagay ng maramihan para easy to fix po yung ating ulam. Yan, oh, grabe, ang sarap naman yan. Ano pong masasabi nyo sa ating recipe ngayon? Paki-comment na lang po. Tapos paki-mention na rin po kung tagasan kayo para malaman po namin kung tagasan po yung mga nanonood po sa amin. Maraming salamat po. God bless po. Like, subscribe, and share po. Thank you po.